habang nagkakagulo ang bansa at binabato ng napakaraming patikos ang Pangulo. Pangulong Marcos isusuot ang pagiging commander-in-chief sa militar. At grabe, ano ito? Makasaysayang ganap. Titipunin ng libo-libong militar sa bansa para sa pinaghahandaang tunay na bakbakan. Palalampasin na ang tunay na kamandag ng Pilipinas. Hindi lang laban sa China, kundi laban natin para sa ating teritoryo. Seryosong usapin ng nuklear kasama sa paghahanda. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. U.S. Marines launch a 10-day joint exercise in the Philippines. The drills are being held in the wake of China's war games around Taiwan. More countries joined this year's bilateral exercises, dubbed Kamandag, as nations highlight the importance of collaboration in addressing Indo-Pacific security challenges. Isang petsang tumatatak, isang petsang dapat paghandaan. Mayo 26. Kilala ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagiging mahinahon nito at babait. Ngunit matindi ang pinagdaanan nito nung siya ay nasa kabataan pa nang sumali siya sa Scout Ranger training na kung saan ayon pa sa mga komrad niya ay muntikan na siyang mamatay dahil sa isang pagkakamali lamang sa pag-assemble ng bomba ay maaring kumitil ito ng kanyang buhay. At ating pag-usapan ang kamandag, ang bakbakang hindi natin aasahan pero dapat nating malaman. Binabanggit sa Mateo 24 na magkakaroon ng digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan bago dumating ang katapusan ng mundo. At habang nakaabang tayo sa mga labanan sa politika sa ating bansa, ito ang hindi natin namamalayan. Ngunit alam ng ating Pangulo na may nagpapadyang isang malaking trahedya sa ating bansa. Habang abala ka sa panonood ng TikTok, may nangyayaring hindi mo napapansin. Habang trending ang bagong issue sa showbiz, habang ang bansa ay nag-aalab sa kaliwat ka ng batikos sa Pangulo, may tahimik pero mabagsik na paghahandang nagaganap. Hindi mo ito maririnig sa karaniwang newsfeed, hindi mo ito matatagpuan sa usual chika, pero dapat mong malaman, hindi ito ang laban na hindi lang para sa China, kundi para sa buong mundo. Sa dami ng issue, presyo ng bigas, international criticism, ICC, ang tingin ng marami ay nangihina na ang gobyerno. Pero habang binabato ng batikos ang Malacanang, isang bagay ang tila hindi natin napapansin. Tahimik na isinusuot ni Pangulong Marcos ang kanyang rango bilang Commander-in-Chief. Tahimik pero matigas, hindi showbiz, hindi pa viral. Therefore, walang ingay, walang press release, pero isang bugso ng lakas ang binubuo. Therefore, habang ang iba ay naghahanap ng soundbite, siya ay tahimik na nagtataas ng ating bandila kasama ang mga mandirigma ng karagatan. Kamandag, ang tunay na kamandag ng Pilipinas. Kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat. Yan ang ibig sabihin ng kamandag. Para sa taong ito, ibang kamandag ang ipapakita. May chemical, biological, radiological, nuclear at explosive training sa Fort Bonifacio. May live fire integration sa Tarlac. May counter landing drill sa Burgos at Pasukin, Ilocos Norte. May special strike force assault sa Lawag Airport. May maritime strike na parang eksena sa pelikula pero totoo. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa armas, ito ay tungkol sa kahandaan. Kahandang ipinapakita hindi lang sa China, pero sa buong mundo. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Kung iniisip mong simpleng joint drill lang ito ng Philippine at US Marines, therefore, kailangan mo nang magising dahil may nuclear component, may offensive drills, may sandon warfare, may airfield strike simulation. Hindi na ito laro, hindi ito training na may certificate, at photo op lang, ito ay mensahe. Hindi ito takot kaibigan, ito ay isang babala. Habang tayo patuloy na inakusahang mahina, tila walang silbi, sunod-sunuran. Pero itong kamandag ay tila sinasagot ng ating mga kababayang. Hindi kami ang naghahanap ng gulo, pero kung darating ang unos,
kami ang bagyong babangga. Therefore, sa bawat missile na tinuturo sa atin, meron tayong mga kamay na handang lumaban. Tandaan mo, ang Mayo 26 hanggang Hunyo 6, habang ini-scroll mo ang social media mo, libu-libong sundalo ang nagmamarcha, nagpapaputok, mag-e-ensayo, maghahanda. Hindi para magpapugi, hindi para sumikat, kundi para sa iyo, kaibigan. Kaya bago ka muling mag-post tungkol sa wala ng pag-asa ang Pilipinas, alalahanin mo yung mga taong tahimik na naghahasa ng talim, may pangulong tahimik pero handang gumamit ng alas at handang itaya ang sarili para sa Pilipinas. Akala mo simpleng drill lang, pero ngayon alam mo nang hindi ito basta-basta. Ang Pilipinas may kamandag at Mayo 26, sisimulan na ang pagpapakawalan nito. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Pangalawang Kronika 20 verse 15b. Huwag kayong matakot ni Mang Lupaypay dahil sa karamihang ito, sapagkat ang labanan ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Sa gitna ng tensyon, kaibigan, digmaan at paghahanda ng bansa, hindi maiwasang mag-isip sino ang magtatanggol sa atin. Sapat ba ang lakas natin? Pero ang Biblia ay malinaw. Ang tunay na tagumpay ay hindi galing sa armas, diskarte o bilang ng sundalo, kundi mula ito sa ating Panginoon Hesus. Habang ang mundo ay nagtatatag ng mga sundalo, ang ating Panginoon Hesus ay nagtayo ng kanyang krus. Ang mahukbo ay naghahanda sa mga bundok at baybayin, pero ang ating Panginoon Hesus ay nananahan sa puso ng bawat tunay na mananampalataya. Ang bansa ay nagtitipon ng lakas laban sa mga kaaway. Therefore, ang bawat Kristiyano ay dapat ding magtipon ng pananampalataya laban sa kasalanan. Ang ating Panginoon Hesus ay hindi lang hari, siya ang komander ng kaluluwa mo. Kaya sa tuwing makikita mong naghahanda ang bansa para sa bakbakan, alalahanin mong may mas dakilang laban, ang laban para sa kaluluwa. At si Jesus na ang tumapos nito sa krus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang tunay naming tagapagtanggol sa lahat ng kaguluhan sa mundo. Ikaw ang kapayapaan. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya na higit sa anumang sandata. Ikaw ang aming sandigan, aming tagumpay at aming hari. Ang hari ng mga hari. Sa iyo ang lahat ng papuri, o aming Panginoon Diyos. Sa iyo ang tunay na kamandag laban sa kasamaan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan niyo po ang aming bansa at iligtas niyo po ang aming bayan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.